Mabuhay at maligayang pagbabalik sa Anino sa Dilim. Ang podcast kung saan sabay-sabay nating sisilipin ang mga nakakakilabot at misteryosong bahagi ng internet. Kung bago ka rito, hi! Ako nga pala si Mama Creep. At kung mahilig ka sa misteryo, spooky stories at mga kakaibang kwento, tamang-tama lang na nandito ka ngayon. Welcome back at maraming salamat sa pagsubaybay muli sa isa na namang bagong episode ng Anino sa Dilim. At syempre, bago tayo magsimula, as always, maraming salamat kay Kea sa pagtulong sa pagsusulat ng script for today's episode at sa pag-edit na rin ng video. Maraming salamat. Sa maraming kultura sa mundo, ang kasal ay isa sa mga pinakamasayang okasyon sa buhay ng isang tao. Ito ang araw na puno ng tawanan, musika at selebrasyon. May mga bulaklak, magagarang damit at mga taong nagtitipon-tipon upang ipagdiwang ang pagsasama ng dalawang taong nagmamahalan. Ito ang simula ng isang bagong yugto ng buhay, isang araw na inaabangan, pinaghahandaan at inaalala habang buhay. Masaya at nakakagalak sa puso ang maimbitahan sa isang kasal. Pero papaano naman kung ang kasal na iyong pupuntahan ay hindi para sa mga nabubuhay? Paano kung ang ikakasal ay patay na pala? Ngayong episode, sisilipin natin ang isa sa mga nakakakilabot na tradisyon na nagmula sa China. Quick trigger warning lang. Ang episode na ito ay naglalaman ng mga sensitibong paksa, kabilang ang kamatayan, pagnanakaw ng bangkay at karahasan. Maaring hindi ito angkop para sa lahat ng tagapakinig. Listener discretion is advised. Bago tayo mag-deep dive, pag-usapan muna natin, ano nga ba ang ghost marriage? Sa China ay may isang kakaibang tradisyon kung saan ang patay na ay maaari pa ring ikasal. Minsan, dalawang bangkay ang ikinakasal o dalawang patay, at sa ibang pagkakataon naman, isang buhay na tao ang ipinapakasal sa isang patay. Sa Mandarin, ang tawag dito ay Minghen. Karaniwan itong nangyayari kapag ang isang lalaki o babae ay namatay ng hindi pa kinakasal. Sa paniniwala kasi ng ilang pamilya, hindi raw dapat mag-isa ang kaluluwa ng kanilang anak sa kabilang buhay. Ayon sa BBC News, matagal na itong tradisyon. Halos 3,000 taon na raw itong ginagawa. At para sa mga naniniwala rito, ang ritual na ito ay paraan para matiyak na ang mga taong namatay nang hindi nagkaroon ng asawa ay may makakasama pa rin sa kabilang mundo. Noong una, ang ganitong uri ng kasal ay para lang talaga sa mga patay. Ibig sabihin, ang mga nabubuhay pa ang nagsasagawa ng ritual para ipagkasal ang dalawang yumao na parehong walang asawa. Kung parehong patay na ang ikakasal, ang process nito ay halos the same pa rin sa normal na kasal. Humihingi pa rin ng bride price ang pamilya ng bride at may dowry o handog din. Minsan, kasama pa rito sa mga hinihingi o sa tradisyon ang paghingi ng alahas, mga tagasilbi at kahit mansyon. Pero lahat ng ito ay mga papel lang na alay. Kumbaga hindi physical na gamit. Tulad ng sa karaniwang kasal, mahalaga rin ang edad at pinagmulan ng pamilya ng dalawang ikakasal. Kumbaga, hindi pwede na basta-basta mo na lang ipakakasal ang iyong namatay na anak sa isang random na person or random na dead person siguro. Ibig sabihin, kung halimbawa ako namatay ang aking anak na lalaki, ang gusto ko para sa anak kong lalaki makahanap ng babae na nag-graduate kunwari sa ganitong klaseng university or may pinagtapusan kunwari, tapos galing siya sa isang maayos na pamilya. May status na kasama dito. Kaya may mga pamilya na kumukuha pa ng feng shui master na parang matchmaker para hanapan ng tamang kapareha
or tamang partner ang kanilang yumaong anak. Sa mismong seremonya, ginagamit ang funeral plaque o memorial tablet ng bride at groom at kadalasan ay may munting handaan din pagkatapos. Kung minsan naman ay hinuhukay ang mga buto ng yumaong bride at inilalagay ito sa libingan ng groom bilang simbolo na magkasama na sila sa kabilang buhay. Mas madalas daw itong ginagawa para sa mga lalaking namatay ng hindi pa kasal, kaya mas mataas ang demand para sa tinatawag na ghost brides. In some cases, ang babaeng ito ay maaaring patay na rin. O minsan naman, ay buhay pero simbolikong ipinapakasal sa namatay. Sa paniniwala ng ilan kasi sa ganitong paraan, nagiging mag-asawa na ang dalawang kaluluwa sa kabilang mundo. So bakit nga ba ginagawa ang ghost marriage? Ano ang paniniwala sa likod nito? Matagal na itong ginagawa mula Han Dynasty pa nga, mga 206 BC to 220 AD. At kadalasan noon, mga mayayamang pamilya lang ang nagsasagawa nito. Ang ideya kasi ay galing sa Yin at Yang philosophy na nagsasabing kailangang mag-merge ang Yin at Yang para magkaroon ng harmony. Kasama rin dito ang paniniwala tungkol sa life after death. Kasi naniniwala ang ilan na kung namatay ang isang tao na hindi pa kasal, maaaring makaramdam ng lungkot ang kanyang espiritu sa kabilang buhay. At kapag hindi nakahanap ng harmony ang espiritu, pwede raw itong bumalik at makaapekto sa pamilya ng buhay. Kaya minsan, naghahanap ang pamilya ng namatayan ng partner talaga para masiguro nila na hindi malungkot ang kanilang minamahal sa kabilang buhay. Para talagang may makasama sila sa libing at hindi sila mag-isa sa afterlife. Sa modern times, marami naman ang naniniwala na ang ghost marriage ay para rin sa mga buhay na tao, parang grief therapy, upang matulungan ng pamilya na maproseso ang pagkawala ng mahal nila sa buhay. Hindi pa rin ito totally clear kung ano talaga ang original na purpose nito, kaya hanggang ngayon, napapalibutan pa rin ito ng superstition at stigma. So, paano nga ba isinasagawa ang ghost marriages at bakit mas common ang ghost brides? Sa tradisyong Chinese, ang pamilya ng namatay ang kadalasang nag-aayos ng ghost marriage. Minsan kumukuha sila ng priest o spirit medium na magsisilbing matchmaker. Pero may mga pamilya din naman na umaasa sa paniniwala na ang magiging asawa ng espiritu ay magpapakita sa pamamagitan ng panaginip, signs o ibang espiritual na paraan. Siguro para hindi na sila gumastos para sa matchmaker. Ngayon, may mga kwento pa nga na ang pamilya ng yumao ay naglalagay ng red envelope na may regalo or may laman na pera sa kalsada at kung sino daw ang makapulot nito ay itinuturing na napiling bride o groom ng espiritu. So, ibig sabihin, if you're randomly in China at naglalakad ka at may nakita kang red envelope sa kalsada at once na kinuha mo to, you're not necessarily safe kasi may family member na talagang naglagay doon for the purpose of pakasalan mo ang kanilang namatay na anak or family member. Ngayon, ang hindi ko lang alam is kung talagang pwede ka ba talagang forcibly na ipakasal dito or pwede kang humindi or umayaw or pwede kang mag-reject or you can say no. Kasi may narinig ako or may nabasa akong balita na if you say no to this daw, you will get cursed. So I don't know if this can be possible na pwede kang humindi. Kaya ang apayo ko lang if may makita kayong red envelope sa China, randomly if you are in China sa isang provincial area, wag na wag niyong pupulutin dahil baka kayo ay magkaroon ng abrupt marriage sa China. Pagdating naman sa ritual, halos kahawig din ito sa normal na kasal. Pero may halong funeral elements lang.
Nagpapalitan ng dalawang pamilya ng bride price, dowry o pulang sobre na may pera, at may handaan din tulad ng isang regular na kasal. Ayon sa Made in China Journal, dahil patay na nga ang isa o parehong patay yung ikakasal, kadalasang effigy o manika na gawa sa papel, kawayan man o tela ang ginagamit para kumatawan sa kanila. So, hindi naman necessarily kailangang ilabas mo yung bangkay ng tao para ikasal sa'yo. There is a symbolic figure there now, which is isang effigy para ikasal ka dun. Ang mga effigy na ito ay binibihisan pa nga ng traditional Chinese wedding clothes at sa paligid nila ay may mga paper objects tulad ng bahay, appliances, pera at mga damit. Lahat ng bagay na gagamitin daw ng mag-asawa sa kabilang buhay. So kagaya nga ng sabi ko kanina, hindi naman physically bibigyan kanila ng appliances, ng pera, ng damit, or ng isang bahay. Lahat ito ay drawing lang nila sa paper symbolically para lang maikasal ang patay. At sa huli, kapag naibigay na nila ang pera, ang mga damit, lahat ng mga kailangan, ay sinusunog nila ang mga papers na ito para maipadala sa spirit world. Ngayon, mapapansin na mas prominent ang ghost brides kaysa ghost grooms at may cultural reason ito. Sa maraming Chinese households, ang spirit tablet ng isang babae ay dapat nasa altar ng pamilya ng kanyang asawa. Kaya kung namatay ang isang babae na hindi pa kasal, hindi siya pwedeng ilagay sa altar ng sariling pamilya. Kaya parang wala siyang permanenteng lugar sa lineage. Dahil dito, minsan inaayos ng pamilya ang ghost marriage para masigurong may lugar siya sa isang pamilya ng isang lalaki at hindi mag-isa ang kanilang anak na babae. Bukod pa doon, sa traditional na pananaw, ang unmarried na daughter ay itinuturing na source ng shame, kahihiyan o concern sa pamilya. Kaya ginagawa ang ghost marriage para ma-integrate pa rin siya sa lineage kahit na siya ay patay na. Sa madaling salita, kahit mukhang kakaiba o nakakatakot ang ritual, para sa mga naniniwala rito, ang ghost marriage ay paraan para maibigay sa yumao ang companionship, social status at lugar sa family lineage kahit nasa kabilang mundo na sila. Ngayon, alam mo ba na dahil sa ghost marriages, may mga kaso ng pagnanakaw ng mga bangkay ng babae? Ayon sa Wikipedia, between 2017 and 2019, sa probinsya ng Shandong, Shanxi at Shaanxi, ay may mga reports tungkol sa bentahan sa black market para sa female corpses. Ayon sa reports, ang isang female corpse ay pwedeng umabot ng hundreds of thousands of renminbi para sa ghost marriage. Pati mga bangkay ng matatandang babae at married women ay hindi ligtas. Ito ay tinatarget din ng mga illegal traders. Bakit? Para may pera sila. Technically, dapat hindi naman talaga kasama ang married women dito sa mga ikakasal sa mga ghost marriages, I guess. Pero kasi, dahil nasa black market siya, and naman ng mga tao, gusto ng pera, they had to lie about this, the status of the women, para lang may maibenta sila. Kasi malakas talagang market nito. Dahil din dito, sa Henan noong 2019, naglagay ang ilang cemetery ng CCTV at concrete coffins para protektahan ang mga labi ng mga babaeng ito. Pero bakit kahit bawal, patuloy pa rin itong nangyayari? Ayon sa Made in China Journal, ang ghost marriages ay nagpapagaan ng galit ng spirits at anxiety ng mga buhay na pamilya. Kung saan, sinasabing ang mga bangkay ay gumagawa ng macabre, affective labor na parang trabaho para sa kapayapaan ng pamilya at ng kanilang mga espiritu. Sa madaling salita, mataas ang demand sa ghost brides, lalo na yung kababaihan na unmarried at available dahil sila ang itinuturing na pwede pang mapasama sa family line ng deceased male. Dahil dito, nagkakaroon ng demand sa black market. Nagkakaroon ng grave robbing at kahit murder para makuha sila kahit nalabag sa batas.
Dahil dito ay napakaraming kaso ng grave robbing ang nagsisilabasan sa China. Ayon din sa Made in China Journal, isang infamous case ang naitala noong 30th of October 2014 sa Shandong. Dahil 11 na lalaki ang inaresto dahil sa pag-raid nila sa women's grave para ibenta ang mga bangkay sa ghost marriages. Halimbawa na lang, kakamatay pa lang ng babae. So fresh pang katawan niya, let's just say 3 months pa lang siyang namatay. Maaari itong ibenta sa middleman sa halagang 18,000 yuan o nagkakahalagang 156,263 pesos. Depende rin ito sa edad, sa itsura nito, sa social background at sa freshness nga ng bangkay. Pwede kasi itong umabot ng higit 20,000 yuan or 173,626 pesos. Mas mataas pa ang presyo kung kamamatay lang ng tao kumpara sa mga buto lang. Kasi sabi ko nga kanina, minsan kumukuha sila ng buto. Well, not necessarily kumukuha. They're digging up the bones nung namatay as in accordance to their tradition or agreement. Ayon naman sa Global Times 2016 sa Gansu noong 2016, 3 lalaki ang pumatay ng 2 mentally disabled women para ibenta bilang ghost brides. May isang babae rin na muntik nang ma-buried alive pero nakaligtas at nakatawag ng tulong sa pamamagitan ng pagtap sa kabaong. Noong 2015 naman, mula sa BBC News, 14 female corpses ang nanakaw sa isang village sa Shaanxi. Ang presyo ng bangkay ng batang babae ay tumaas mula sa 30,000 to 50,000 yuan noong 2010 hanggang sa umabot ito ng 100,000 yuan ngayon. Isa pang kaso ayon sa ABC News, noong March 6, 2013, 4 na lalaki sa Northwest China ang nakasuhan at nakulong dahil sa paghukay ng 10 babae mula sa kanilang mga libingan para ibenta sa ghost marriages. Ang kabuuang presyo ng mga bangkay ay 240,000 RMB o 208,419. Ayon pa sa NBC News, may mga bangkay na nakukuha ang grave robbers na ginagamitan pa nila ng plastic surgery at hair dye para mas mahal ang presyo sa black market. Kumbaga, they are cheating. Kaya nga, ang sabi ko kanina, ang presyo ay depende sa edad, sa itsura at sa social background at kung gaano ka-fresh ang bangkay. The fresher, the better. Ethically, ayon sa Sixth Tone, sa mata ng ilang pamilya, kahit ang bangkay ay nakuha ng iligal, moral pa rin ito kung maayos ang afterlife ng anak nila. Ito ay dahil sa principle ng filial piety at family ties na mas importante sa kanilang worldview kaysa abstract legal rules. So, ang ghost marriage ay hindi lamang kakaibang tradisyon. Ito ay simbolo ng paniniwala sa afterlife, sa obligasyon sa pamilya at ang matinding kahalagahan ng lineage sa kultura ng China. Ngunit, sa likod ng ritual, may madilim na realidad. Nandiyan ang black market, ang grave robbing, at ang pang-aabuso sa mga walang kalaban-labang bangkay. Maraming salamat sa pakikinig. Ito po ang Anino sa Dilim, kung saan ang tanong ay hindi laging nasasagot at ang sagot minsan mas nakakakilabot. Kita-kits sa susunod na episode. Paalam!